Good morning, good morning, good morning, good morning, no? Good morning po, no, sa lahat po ng mga viewers, sa lahat po, no. Good morning po sa inyong lahat. We are now officially live again, no, sa Facebook. So, kumusta ka mo tanan, no, sa adlaw sang Martes, April 19, 2022. So, madali lang ang panahon, dali lang inadlaw. Karon sang adlaw sang bilog nga bulan, no, sang Marso, sang Abril, kadali lang. So, this coming 28, 29, no, sa tanan ng mga men's, may arata nga men's rally dito sa may Rangayin, no. Thank God, no, nga ang Diyos gid nagapanalangin, no. Happy birthday liwat kay Brother Charlie Moratal, no, kagabi, kahapon. So, salamat sa mga men, salamat kay Pastor Neil, salamat kay kay RV, kay Jimmy Bantolo, no, madamo pa, no, dira. So, Floro family, araman, no, Cuesta, no, Brother Randy, Brother Binji, no? Binji gali ni si Bubot. So, mayong agad ra sa inyo tanan. So, habang nagkakape kami sumuhong, kakape-kape kamo dira. So, pamati lang mo, no? Sang bisan sa kadali lang, no? Mga 20 minutes, 30 minutes. So, no, nga maka-exhort lang ta baskin sa kadali lang, no? Sang pulong sang Ginoo. Subong nga aga, no? Kay kung i-practice naton daw, kung hindi mo mabuhat, ang mga bulaton niya mo na galuyang lawas ta. So, diri na gid siguro ang aton nga, no? Ga-connect na gid, no? Ang aton mga kaugatan, no? Aton nga isip. Salamat na sa Ginoo, no? Sa ikaayo. So, mo man, no? Good morning man gali, no? Kay Brother Boy, De Villieres, and also, Kagawad Nina Torida De Villieres is watching right now. And then my man Sinares, si Antife de Leon and Juas, no, Villanueva. Magandang umaga po, no, uli, no, sa lahat po ng mga viewers natin ngayon, no. And then we will going to continue the last story in Luke chapter 24. It is about our Lord Jesus Christ, no? So, basahin ko po, no, yung story, the last part, no, and pray muna tayo. Lord God, the Father Almighty in heaven, Lord, we give you thanks and praises, honor and glory, Lord. Lord, ikaw gid ang Diyos nga ang imo mga kaayo sa amon kinabuhi, wala gid sang katapusan. And then, Lord, salamat sa imong mga healing, salamat sa imong proteksyon, salamat sa blessing, salamat sa pabor, even kay Sister Nena De Villieres, ikaw gid, Lord, magahatag sang kaayong alawas, ikaw gid magahatag sang mga good news, ikaw gid, Lord, magagabay sa ilang Ginoo, ikaw gid magabless sa ilang Ginoo sa bilog nga week, ikaw gid, Lord, magapanalangin, ikaw gid, Lord, magahatag, let her name be put in the heart of every nga mga taga-libungan, Ginoo, and also her name also be written in their mind or imprinted, no, in their mind. Salamat, Ginoo, ikaw gid magahatag pabor sa ila nga pamilya, even man, Lord, kay Brother Boy De Villieres and family. Salamat, Ginoo. And everyone who is watching right now, nga ara karon naga-comment, ikaw gid, Lord, maga-bless, maga-panalangin, let your hand nga maga-connect gid sa ila, Ginoo, ang blessing, ang pabor, ang healing, ang divine protection in the name of Jesus. Amen. So, thank God for His presence this morning. So, Jesus appears to the disciples. So, while they were still talking about this, no, ginagambal-ambal sila, just like on the road to Emmaus, nag-istorya sila about this event na natabo, no, nga hindi nila matanggap because ang hope nila ay ara lang gid, no, kay Jesus Christ. So, as being a redeemer of Israel.
So, Jesus himself stood among them and said to them, "Peace be with you." So, ara na yun sa tunga nila na nagtindog dito ang Ginoo kag naghambal nga peace be with you. They were startled and frightened. So talagang daw nagsala-sala sila, and then they were na sobra sila nagbalik naman tong ila nga balatsagon, tong ila kadlok. So makita nila ang Ginoo nga nagalakad sa tubig. Amen. Ang siling naman nila diri thinking they saw a ghost. Amen. Dahil alam nila na yung katawan ng ating Panginoon na ginamit niya ay talagang namatay at nilibing. Pero ang spirito, which is the invisible spirit ng ating Panginoon, ay hindi namatay yun. So ito na ngayon. So the corruptible body become now an incorruptible or heavenly body. Now it changed into heavenly body. So mayroon ditong pinakamaganda rin eh. Kahit na hindi na siya katawang lupa, no? Amen. So, basahin po natin yan. And then he said to them, "Why are you troubled? And why doubts rise in your minds?" So, hindi nila naisip lahat ng mga teaching, lahat ng mga sinasabi ng ating Panginoon, hindi lang naman siya naghiling eh. Hindi lang man multitudes na nandun po na humingi ng healing ay nahil. Pero hindi lang yun. The most important part also there is yung teaching. Yung mga sinasabi niya about sa buhay niya, about the kingdom of heaven, about sa mga holiness or something about sa kanyang resurrection. Amen. So hindi nila naisip 'yon. Kasi for the whole gospel, hindi nila nabuksan yung isip nila, ang mind nila, kung ano lang yung nakita nila, yun hanggang doon lang, hanggang doon lang yung maabot ng kanilang wisdom, amen, ng kanilang talino, ng kanilang isip. Why? Because hindi pa nila na-receive yung Holy Ghost. Kaya nga bago sila nag-preach around the world, lahat ng bansa, lahat nakaabot sila sa may tawag nito, sa may silangang bahagi, di ba? So, because of the Holy Spirit that they received, yun po ang nagbigay sa kanila ng tapang, hindi lang ng wisdom, lahat. Amen. So sila may pamilya sila, pinabayaan nila because they know that this God, our Lord Jesus Christ, can provide everything. Kahit na ang kanila lang ang sinabi sa kanila, if you will going to preach my word about this truth, amen, everything will be added. So tuloy tayo. It is I, sabi ng Diyos. Kinonfirm niya talaga. It is I myself. Touch me and see. Hawakan niyo ako. Tingnan niyo ng mabuti. A ghost does not have flesh and bones as you see I have. So, yung ghost, walang ano yon. Walang buto, walang flesh. Pero tingnan niyo ako. Hawakan niyo ako. Tingnan niyo mabuti, sabi ng Panginoon. As you see I have. Meron ako. When he had said this, he showed them his hands and feet. Pinakita niya, and while they still did not believe it because of joy and amazement. So, nagbalik yung joy nila na kompleto uli. Amen. So, doon dito na ini-establish ng Diyos yung faith sa kanilang heart na kahit na wala siya, alam nila na buhay ang Diyos. At hindi na sila ngayon matatakot na mag-preach ng gospel even though nahaabulin sila. Or si Paul nga Paul is chasing them to, parang kalagkarin sila. Papunta ilagay uli sa mga jail. Alam natin, si Apostle Paul or Saul pa dati. Because andun ang presensya niya nung kinaladkad din hanggang mamatay, stoned to death si Stephen. Yung batang ministeryo, batang lalaki,
binata pa, nagsasamyaw na sa pulong sa Ginoo. Amen. When he had seen this, he showed them his hands and feet, and while they still did not believe it because of joy and amazement. So hindi, dito yung joy, yung napakatindi kasi mahal na mahal nila eh. Andun lahat ng hope nila eh. Andun ang story ng buhay, nakiugnay na sila eh, nakiugpong na sila doon eh. And then nawala. Pero ito, mas sobra pa ang joy, ang happiness na kanilang naramdaman. Na hindi lang ngayon, sabi nila, hindi lang pala dito sa mundo. Even to the other side of this world which is eternal. Wow. Alam na nila, kahit saan sila magpunta, kahit anong gagawin sa kanila, patayin man sila o anong maggagawin sa kanila, wala silang pakialam dahil alam nila that there is now a confirmation na talagang mayroong langit. Amen. And our Lord Jesus Christ is the first fruit. So sabi nila, he asked them, do you have anything here to eat? So hindi lang, mayroon ba kayong makakain dyan? Sabi ng Diyos, sabi ng ating Panginoon. So ang maganda dito, kasi walang katuturan ang buhay kahit na ano pa aganda yung meron ka. Kahit na ano pa ang sinasakyan mo, kung ano man ang ginasakyan mo ano man kanami ang balay mo, ano man kalapad lupa mo. Kung hindi ka man lang makakaon sa mga namit, ano man pulosin na, di ba? So, ang importante, makaon mo ang tanan yung gusto mo. Lalo na kung abudansya ka. Kung abudansya ka, kung hindi mo man lang mapagustuhan, di ba? So, ito, amo na yung kinapangita. Amen. Sila nga, wala ba kamuda sa may makaon? They gave him a piece of broiled fish, and he took it and ate it in their presence. So, muna na yung pinakarami. Dito yan, in the other side, sang kinabuhi, puro kaon na lang, kalipay, worship. Dito na, wala na sakit, kahit siguro kasi adlaw pa litson, adlaw pa tanan, mga kanamit, araw lang, ang kanamit lang, kaya wala kagawari. Amen. So, tuloy tayo. So, he said to them, this is what I told you while I was still with you. Ito yung sinasabi ko. Kasi ito naman ang importante. Yung healing. Yung healing, magkakaroon sila ng healing, pero darating ang panahon, magkakasakit ka pa rin. Mamamatay pa rin yung katawan na yun. So, yung importante, this is, the very important one is the salvation talaga. Wala nang iba pa. Kahit sino. Kahit na pinakamayaman ko pa eh. Sino bang pinakamayaman dito sa buong mundo dati? Si Unases. Sino ba? Ang dami. Pero hindi mo naman may baluan eh. Because the most important thing, even though we have blessing and favor that came from God, we should always extend our hands, especially yung mga less fortunate. Amen. And especially to the kingdom of God. So, this is what I told you while I was still with you. Sabi niya, everything must be fulfilled that is written about me in the law of Moses. Dapat lahat yan mangyayari. At naisulat na yan noon pa. Noon pa in the law of Moses, and even sa mga tawag na propesya sa mga prophet. The prophets and the Psalms. Andun din pala sa Psalms eh. Amen. Mas mabuti itong nagabasa ng Bible kay medyo lumalawak yung isipan natin about the Word of God. Then He opened their mind so they could understand the scriptures He told them. So, siya pa rin ang may hawak. Siya pa rin ang may control ng lahat. Pag hindi ka tinawag ng Diyos, pag hindi inopen ng Diyos ang mind mo, wala rin. Pero, ang maganda lang, if you allow Him, if you allow Him, na gamitin ka, na i-allow to accept Him, then, kasi meron tayong access eh. So, gagamitin ka talaga ng Diyos. So, sabi niya,
so that they understand the scriptures. He told them, this is what is written. No? God refresh or remind them about this scripture. The Christ will suffer and rise from the dead on the third day, and repentance and forgiveness of sins will be preached in His name to all nations, beginning at Jerusalem. So it is very important to ask forgiveness, to repent, no, on our sins. Amen? Kaya ginawa niya yung part niya. So, sino ba tayo? No? Tayo ay walang kwenta yung buhay natin nung hindi natin tinanggap si Kristo. Kaya nung tinanggap na natin si Kristo, huwag nating sayangin. Huwag nating sayangin dahil buhay eh. Alam na natin ngayon na because of that salvation na tinanggap mo, mayroong namatay dyan. Hindi, no? Siya mismo ng ating Panginoon, ay talagang, yung flesh na yun, yung blood na yun na ginamit niya, mismo, tinanggap niya ang lahat ng pain, ng suffering, betrayal, lahat. Tinanggap niya yun dahil sa'yo. Ngayon, kung tinanggap mo siya, and then, you are now a Christian, you are now a believer, sa sandali lang, and then, mawala ka. So, sino ngayon ang inaano mo? So, sino ngayon ang naputol doon? Sino ngayon ang nawala doon? Hindi naman siya eh. Ikaw eh. Pero sayang dahil lahat ginawa niya para sa atin. Amen. So, tuloy na. So, sabi niya, you are witnesses of these things. Sabi niya doon sa mga apostles, sila, kayo, witness kayo. Dahil nandun kayo eh. Kasama ko kayo eh. So sa ngayon, sa panahon nito, sinong witness? Hindi tayo. Tayo na ngayon ang witness. Sabi niya, you are witnesses of these things. I am going to send you what my Father has promised, but stay in city until you have been clothed with power from on high. So it is a promise also. Ano bang tinutukoy niya dito? Stay muna in the city until you have been clothed with power from on high. So, power to. Ito, tingnan natin mamaya kung ano itong tinutukoy niya na power. And then the ascension, when He had led them out to the vicinity of Bethany, He lifted up His hands and blessed them. While He was blessing them, He left them and was taken up into heaven. Then they worshiped Him and returned to Jerusalem with great joy. No? So, wala na yung mukha nila, na parang nahulog, wala na yung downcast, yung sad. Wala na yon. Ngayon, punong-puno na sila ng pag-asa, ng joy, dahil alam na nila ang katotohanan. Alam na nila. Amen. So, alam na rin natin. And they stayed continually at the temple, praising God. Wow. So, they stayed. Now, they obeyed. Wala na silang reklamo. Dahil alam na nila. Amen. So, we're going to read. Amen. Yung power, na nanggaling sa taas. Nanggaling sa Panginoon. Amen. So, alam naman natin yun. Pero basahin natin para mas maganda. So, ito yun. In the Acts chapter 2, the Holy Spirit comes and Pentecost. Kaya nga, yung mga gospel, hindi naman yun kalayuan eh. No? Pagkatapos ng mga sinulat nila, tuloy-tuloy ito hanggang Acts. No? Siguro mga week lang or a days lang. Ito na yung pangyayari. Amen. So when the day of Pentecost come, they were all together in one place. Ito na yung city. Suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit
began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. So yun po ang power na ibinigay. They've been clothed by a power that came from on high. No? Amen. So, salamat tayo. No? Salamat. Yun po, no? Ganun, no? Yun lang ang ano natin, yung word natin for this morning. So, maya-maya gabi, no? Stay with me rin, no? So, tulungan nyo rin po ako, no? We're going to preach also about the Bible study. So, no? Please, no? Always be connected in the words, in the Word of God, no? Amen. So, yun po, no? God bless po sa lahat. Rolando Nalangay is watching, and then Monica Daniela Cuesta is watching. Wilson Kabangil. So, madamong salamat sa inyo, no? So, ganun lang, no? Amen. So, I hope na mayroon kayong nakuha na kahit kunti, no? Especially yung ano doon, yung pinaka-message doon is ano, no? If the presence of God, if you know now the truth, and you now what we call internalize, no? Or yung sinakabuhi mo, at alam mo na ngayon, no? Talagang yung joy, yung happiness, no, sa pagsamyaw sa pulong sa Ginoo, aragid kalipay. No? Amen. So, no, sa liwan, no? Salamat po sa inyo. And God bless. So, happy birthday pala, no? Kay Brother Charlie. So, kita-kita tayo mamayang gabi. So, salamat po, no? Amen. Trabaho naman po tayo ulit ngayon. Thank you.